Okay. Start ta. Asa man na inyong Bible? Joke lang. Paki Ipalihog ko sa ano dihate. Anyway, salo man na siya ga. Sa kana siyang sa live katong sa video. Okay. CJ, may tanong? Baka may tanong. Okay, magtatanong. As what I said, it's always our joy na somehow yung tropa ni Ice kasama natin tonight. And also for Ate Mira, we'd miss you, we miss your company. I guess napay uban nga mo abot. But anyhow, this is actually a timeline the Lord had provided in us. Yeah, it's good. Yeah, sure. Tungod kay in eternity past, nakita na to siya ni God CJ. Na for the longest time na wala ko kahibalog, kapila ka na-invite or although, yes, si Kuya, first time ko siya nakita and then the rest of the girls somehow before nakauban nato ni siya sila din pero speaking about the invitation that Ice had given to every one of you, mayo kay na realize tonight. So nakita sa Ginoo na somehow tonight maglingkod ang matag usa and then maistoryahan ang pinakalabaw sa tanan walay lain kundi ang pulong sa Dios. I don't know kung unsa gyud ang mga questions nga nagalinger sa inyo hanguna-huna, pero just try to ponder upon this. Kasi dili man gud nato pa maisip for now ang imminency sa physical death. Pero somehow ug pangutan-on ka ba sa imuhang kaugalingon, what if the Lord takes your life today? Asa padulong ang imuhang kalag? Because that's really actually the issue. Ang masami lang, ang sad lang is that tungod kay daghan kayog entertainment kay gi-present ang kaaway who is Satan, because isa sa mo ang ginatakol na issue or isa sa amo ang ginatanaw na topic is actually about the angelic conflict. Ang gusto gid sa kaaway na butahon ta niya sa kung unsa man ang pwedeng himuon niya aron nga makuha niya ang ato ang attention. That's why going back dito sa question, what if the Lord takes your life today? Kasi death is very imminent. Nasayod ka ba kung asa padulong ang imuhang kalag? Kung imuhang answer is I don't know. Simba ko niya. Manuktok, simba ko niya, basin o daghan nagpamasin. Pero that's actually the reality na kinahanglan nato i-address, because kung naamoy scriptures, kay Bible study man ni siya, gusto ta mo i-lead over sa John chapter 3 verse 18, and then kuhaon sad nato tong 1 Corinthians later kung naamo sa inyo ang mga Bibles. John chapter 3 verse 18, kung unsang giingon ni Jesus Christ. John 3:18. Ingon ni Jesus Christ, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. So, possible nga ang tao nagaginhawa pa siya, na pa siya'y kinabuhi, pero kung ilabay na siya nga pangutana o in your face na question, tapos dili siya kahibalo kung asa padulong ang iyahang kalag, ang ingon gid sa mga talata is already ang iyahang kalag is condemned. And may will always understand na merong solution or naitambal na gi-offer ang ato ang Ginoo in the lifetime of humankind na atong somehow i-resolve, na kung ato ni siyang hatagan og dakong husay and somehow make a decision regarding sa tambal or regarding sa gihatag nga solusyon sa Ginoo, mahimo ni siyang personal issue with you. Personal issue in the sense that na kay tubag sa imuhang doubt before to siya gilabay ang question. And then kung padayon nimo siya, balik gud sa verse 18, pag-ingon nga, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, kinahanglan gyud i-consider di ay na
out of this chaotic and fallen world, na gihatag na solusyon ng Ginoo. For the longest time, sige siyang panawag sa ato, CJ, tawag ng Ginoo sa ato, balik daw. Balik daw ba? He's actually offering at di sa ato ang kinabuhi. Even in the past, katong mga tao nga nabuhi ng nangamatay na sad, they too had been given the opportunity to somehow recollect in their thoughts nga naigihatag na solusyon ng Ginoo. And that's actually to believe about this gift na gihatag sa Ginoo. Now, kung napa mo sa inyong scriptures, balik gold one time. Balik sa kadali. Sa John chapter 3, kay naamang ko'y conversation din si Jesus Christ ug si Nicodemus. And then tanaw nato ang tubag ni Jesus Christ, and then from here, ambak dayon ta sa 1 Corinthians later. John chapter 3 verse 1. Okay, here's the narrative. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 2. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Verse 3. And then Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Istriyan sa nato nakadali ang born again, kasi nga ni magod ang issue. We will always realize and understand na panahon nga panganak ta sa ato ang inahan, we're actually dichotomous. That's the reality. So we only have, okay, para ma-illustrate siya ba, we only have body and soul. So in the sight of God, ang tao in Adam is only body and soul. Patay ang ihang human spirit. And then somehow, kung ato ni siyang tanawon dito sa history, I don't know kung familiar mo or namoy background regarding sa story dito sa Garden of Eden. Namoy experience before nga i-istorya ni sa about dito sa Garden of Eden nga sa panahon nga gibutang ng Garden of Eden, na duha ka kahoy ang gibutang sa Ginoo. Ang instruction niya kay Adam, the tree of life and tree of knowledge. Ang ingon sa first time mo hang ano, Mira? Jade. Okay. Ang ingon sa Jade, ang ingon sa Ginoo sa kay Adam, na duha ka tree in the middle of the garden. Ang ingon sa Ginoo kay Adam, tanan nga bunga sa kahoy pwede nimo kaunon. But to the tree of knowledge, kato ikaduha nga kahoy, kasi tree of life and tree of knowledge man to siya. Ingon sa Ginoo, the moment you eat from the tree of knowledge, you will die twice. So, muth sa Hebrew language, ang ingon sa Ginoo sa kay Adam nga mamatay ka kaduha. Question. Gikaon wala. Gikaon ni Adan wala. Jade, gikaon wala. Yes, gikaon. Si Jay, kinain hindi. Yung tree of knowledge, kinain, right? Now, kung balikan na to ang story tungod kay gikaon, mao ni siya ang reality. Si Adam, who wants to be born, who wants to be made in the likeness of God, sa paghurma sa Ginoo sa iyaha, and then sa Genesis chapter 2 verse 7, gitayhupan ng iyahang gimold, no, paghuyop sa Ginoo sa gininhawa sa iyang mga ilong, and that's actually the neshama, that's the spirit. And then pagbangon ni Adam, he became a living soul. In short, na siya'y nefesh, this is the soul, na siya'y neshama, which is the human spirit, and na siya'y body. So before niya gikaon ang gidilian nga bunga sa kahoy, he is actually comprised with three compartments. Na siya'y body, na siya'y soul, and then na siya'y human spirit. Jade, kay nagdisobey man si Adam. Okay, although si Eve na-trick to siya, na-deceive to siya. Pero si Adam actually naghimo og decision. That's why ang original sin came from Adam. So pag disobey ni Adam, kasi may option siya, pwede niya kaunon, pwede dili, kabalo na siya nga nalaglag ang ihang asawa, pero ihag yung gihimo, disobey gid niya ang instruction sa Ginoo. Very, very simple instruction. Pero sa panahon nga gidisobey, pagkaon, boom, namatay sa human spirit. I-connect nato sa giingon ni Jesus Christ din sa verse 3 of chapter 3 sa John.
So, ug balik ko na to, Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again. By the way, dili ni siya kay nagsulod ta sa sekta or unsa man nga congregation, unsa man nga gathering that we became alive in the spirit, ha. Kay basig may encounter ninyo ang notion nga diri mo sa mo kay nagsimba mi, diri mi ang tawag na mo sa mo ang fellowship is born again sanctuary of praise. So it's not about it. Dili sa pag-attend sa tawo sa kung unsa man nga affiliation, unsa man nga congregation, unsa man nga sekta nga mabuhi ang iyang human spirit. And this is actually the issue. Issue ni siya na kinahanglan nato pang malandungan. That's why the Lord in His omniscience, nakita niya ni karon nga panahon, karon nga time that you'll be sitting down and then somehow nakita sab niya kung unsang imuhang buhaton sa imuhang kagawasan tonight. So balik sa chapter 3 sa John. Nana ko sa verse 4. Mas gwapo gyud unta kung naapod mo inyong scriptures para masundan ninyo siya. Verse 4. Ingon ni Nicodemus. Nicodemus said to him, How can a man be born again when he is old? Can he enter a second time in his mother's womb and be born? Pwede ba dayon na siya? Pagdako na siya, mubalik sa bakan sa iyahang inahan. Aron nga matawo siya pag-usab. Mao na actually ang discourse ni Nicodemus. And then tanaw na to ang tubag ni Jesus Christ. Verse 5, Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water. You see that? Unless one is born of water. Water there is actually from the Greek text, hudor. And hudor speaks of, may gabi Hi, Ro. Ronaldo unless one is born of water, nag-istorya na siya og physical birth. Sa mga nanay nga nag-deliver og baby, kahibaluta nga naay amniotic sac or naay kining bahay panubigon. Kasi before mo gawas ang bata, naay gitawag na amniotic sac. Or sa Bisaya pa, bahay panubigon. So that's actually ang unang gi-mention ni Jesus Christ. So unless one is physically born, mao nang iyahang unang gi-address, and of the Spirit. So balik sa ato ang illustration. Kuan sa na ko ang inyong attention. Unless mahimo nga mataw pag-usab ang tawo sa spirit, he cannot enter the kingdom of God. And tonight ato na siyang i-resolve na issue. Kasi again, mo istorya ta regarding sa pulong sa Ginoo, and then the moment nga dili mataw ang tao sa espiritu, he can never understand the deeper things of the Lord. So ang iharag yung masabtan is ang kaning ako ang or at kaning ato ang istoryahan usa. So balik dito ingon ni Jesus Christ, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and which is born of the Spirit is spirit. So kinahanglan gid ay nga ang tao mataw siya pag-usab sa spirit. Og resolbahon nato na siya na isyu kung paunsa or unsang buhaton or unsang paminawan, unsang pagtulunan nga paminawan sa tao nga aron ang iyahang human spirit tao pag-usab or reborn. Verse 7. Do not marvel that I said to you, you must be born again. So it's an imperative, kinahanglanon kay ni siya. Verse 8, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. So in short, tananta, mataton isang sayron, nga because of Adam, we all died. In 1 Corinthians chapter 15, verse 22, ato isagod kadali. 1 Corinthians chapter 15, verse 22. Ingon ni Paul, for as in Adam all die. So kitang tanan, wala man ta nagikan sa monkey. Naay mga tao karon nga nagatuo gihapon nga tinuod daw ang issue sa evolution nga from the Big Bang, and then from that particle, and then somehow out of that Big Bang nag-evolve, nahimong tadpole, and then as the story goes, hangtod nga nag-issue nga ang tao kuno nagikan siya sa monkey. Pero ingon ni Paul sa kaniyang mga dinalan, in Adam all die. So tungod kay kita gikan ta kay Adam sa atubangan sa Ginoo, mao gining real issue.
Tungod kay si Adam, namatay siya sa human spirit, and then through the process of procreation, ang pag-multiply sa tawo, naalangin siya duha ka compartment na siya lawas ug kalag. But man died in Adam in the human spirit. And this is actually the reality. Kinahanglan ni siya mabuhi ang human spirit. At the moment mabuhi ang human spirit, ang mga discussions nato sa spiritual things or spiritual terms, dili trabaho sa magtutudlo. It's not the task of a human teacher ang mag-convince o ang mag-convict. Work ni siya sa Holy Spirit. Pero nay condition, kinahanglan sa gyud nga mabuhi ang human spirit in us so that we can understand the deep things of the Lord. Tanaw na to siya tanaw na to na siya later na mga verses. But mao sa kining ato ang i-resolve. In Adam all die. And then interestingly, naa siya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Naa siya strong conjunction of contrast na word. You know what that word? You know what that word? But, ingon ni Paul, but, so in Christ, all shall be made alive. So in short, tayo solusyon. Ang solusyon is si Jesus Christ. But somehow, you have to realize also na ang depiction about Jesus Christ coming on earth, being God, pagkabuhi sa human spirit kung ang tao nagtuo nga, nag-stop lang dito nga, yes, He is God. But you have to realize and understand nga naay narrative nga gihatag si Pablo nga kinahanglan nato sutaon karon na gabi. Tungod kay naay gidiscuss si Paul regarding sa iyahang gibuhat dito sa cross. And that's actually the issue. Mao na nga kumubalik ta sa chapter 15, you go to verse 1. 1 Corinthians chapter 15, very very basic that we need to realize and somehow make a decision. Pag maghimo taog decision tonight, mao ni siya ang promise sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 15. Are you there? Verse 1. Ingon ni Paul. By the way, I'm reading from New King James Version. 1 Corinthians 15 verse 1. Moreover, ingon ni Paul, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and which you stand. Verse 2. By which also you are saved. Okay? That's past tense. If you hold fast to the word which I preached to you, unless you believed in vain. And here's the gospel. Get ready ha. Importante ang imuhang volition importante ang imuhang will. Importante ang imuhang decision. Verse 3. For I, Paul, delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Pinakasimple na mensahe, kabalo ba mo? Di lang kay si Jesus Christ nagpakita nga siya Diyos. May will always realize and understand na ang Diyos nga nahimong tawo, iyahang gidalang iyahang kaugalingon dito sa cross para somehow luwason ang tawo nga mahimong positibo sa pag-angkon sa mensahe nga iyang gibuhat sa cross. That's why dako ni siya na issue nga gusto tabunan sa kaaway. Jesus Christ on His death on the cross sometime in 30 AD has this retroactive effect. When I say retroactive, yes, He died in 30 AD, pero today, 2025, if anybody reconciles this thought sa iyang hunahuna nga kini tinuod ang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross para sa pagtubos sa ato ang mga sala, according to the Scriptures. Nganong kinahanglan man nga ibutang pagidinha ang according to the Scriptures? Because before sa date na 30 AD, sometime 700 BC, sometime in 1500 BC, sometime in 900 BC, sometime in 500 BC, na ay mga panagna nga gihatag dito in the past sa crucifixion ni Jesus Christ. So pagdagan karon sa narrative, pag-ingon ni Paul that Christ died for our sins according to the Scriptures, na gibuhat si Jesus Christ didto. Ang iyang gihimo, giangkon niya ang ato ang tanang mga sala. So that when a person makes a decision, pinaka-importante gyud, walay pugsanay, dili kinahanglan nga itaas ang iyahang kamot, dili kinahanglan nga mahimo siyang emotional jade, no? Walay guilt trip. Okay?
Ang buhaton na niya is to make that decision. We can never hide from the Lord. Kabalo ang Ginoo sa ato ang hunahuna that the moment we make that decision, ang buhaton niya is ma-regenerate ang human spirit. Balik sa chapter 3, sa chapter 15 verse 3. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Verse 4, and that He was buried. So gilubong siya. Next, and that He rose again the third day according to the scriptures. And this is actually the gospel message. So wala siya nagpabilin dito sa lubnganan. Because after 3 days, Jesus Christ resurrected from the grave. And interestingly, kasi Jesus Christ manggod na siya claim. Ingon niya kay Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though that person may die physically, yet that person shall live. Mo nang iyahang claim kay Martha. Karon kung pananglitan, si Jesus Christ, namatay siya sa cross, tapos gilubong siya, then wala siya nabanhaw. Unsa mahitabo? Mahimong bakak ang iyahang claim. Dili mahimong tinuod ang iyahang pag-manifest sa kung unsang iyahang gisulti. Mahimo mang bakakon siya. That's why, balik sa scriptures, tanaw na to, objectively, tanaw na to, the moment He rose from the grave, verse 5, and that He was seen by Cephas, that's Peter, then by the 12. In short, nagpakita si Jesus Christ. Pakita siya sa mga disciples. To prove it, nga naay nakakita, nga nag-resurrect din si Jesus Christ. And then you go to verse 6. Verse 7. Ay, balik sa verse 6 dahi. Sorry. So, 1 Corinthians chapter 15, verse 6. And after that, He was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. Remain in present during sa time sa writings ni Paul, buhi pa sila, pero karon of course nangamatay na to silang tanan. But you have to understand, tungod kay naay claim si Jesus Christ that He is the resurrection and the life, kinahanglan nga naay mga witnesses. Di lang kay 12, kundi kapin kinintos ka mga tao. To prove it, that He really actually resurrected from the grave. So the moment nga nag-resurrect si Jesus Christ, iyang gipakita sa mga eyewitnesses nga ang iyang claim that He is God, that He is the way, He is the truth, kadi walay bakak sa iyaha, kinahanglan nga naagyoy mga eyewitnesses para nga somehow og naapata sa courtroom, pagdaghan ka og witness in favor sa imuha, ang imuhag yung position is mudaugay. Mudaog gid ang imuhang position. That's why when Jesus Christ resurrected from the grave, iyahag yung gipakita ang proof nga nabuhi gid siya, nga tinuod gid ang iyahang claim. Okay? So, very basic na kinahanglan nato sabton that the moment we make that decision, balik sa ko ang kamot sa kadali, the moment we make that decision, if tonight you made that decision, ingon lang ka, Father, I believe it to be true. Father, I believe that Jesus Christ is God, and I believe that He died for my sins, that He was buried and then resurrected from the grave. Pag muingon ka na sa imong huna, boom, mabuhi ang imong human spirit. Walay emotions, walay sundanay sa sinner's prayer, because again, you prove to me. Try good og investigate. Tanawa daw sa imong scripture kung naay gitudlo dinha nga mosunod ka sa sinner's prayer. Wala gigihatag diha nga discourse ang mga nagsulat sa scriptures. Ang ingon na gid ni Pablo, you just believe. That's why from 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 7, ambak sa kadali sa Ephesians. I-prove nato ni siya sa word sa Ginoo. Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. O i-highlight niyo na sa inyong Bible ha, because this is the word of God. Dili ni siya ako ang opinion, dili ako ang panghuna-huna, kundi iya ni siya sa Ginoo o ang iyang mga pulong ato ang ginahatagan o palatukuran. So you're there, Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Verse 13, in Him, in Christ, you also trusted after you heard the word of truth, the gospel. Sa matong gospel, death,
burial, resurrection, ascension, and today He is now seated in the heavenly places. So that's actually the gospel. Jesus Christ, who is God, came to this world, and then iyang gi-offer ang iyang kinabuhi to die on the cross para sa atong tanan. Kabalo ba mo nga ang iyang yung wish? Maluwas ang tanan. Pero dili man niya pwede nga intrahan ang imuhang kagawasan. His desire is actually to save everybody. But the thing is, tungod kay ang tao na siya'y freedom, dili po siya mamugos. So what's the gospel? Of your salvation after you heard the truth. The gospel of your salvation, in whom also having believed. Balik ko sa inyong Bible. Nag-ingon ba siya din having believed and been baptized? Nag-ingon ba siya din having believed and then you, because you joined the congregation of sanctuary of praise or whatever. Because you, gibuhat ni mo, nagbuhat ka og ritual, na siya gidungag, wala. Simply, ang ingon lang ni Pablo, believed after you heard the message of the gospel and then you believed. Wag ilain. And then ang iyahang buhaton unsang next nga phrase, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Jay, dili kinahanglan na i-complicate. You just make that decision. Nya ingani pag yun. In doing that decision, it doesn't take you 20 seconds. Di kinahanglan og isa ka oras. Ang iharag yung ginaawhag sa ato with that volition that He had given in us is to make that decision. So that the moment we make that decision, boom, pag nabuhay ang human spirit, you become an infant. When I say an infant, ang infant dili pa na niya ma-appreciate ang pulong sa Ginoo. But, kung positive siya sa pagpadayon o pagpaminaw, pangitaon niya ang magtutudlo, kay naay para niya, importante labaw sa ngatanan ang pulong sa Dios tungod kay even the Lord Jesus Christ had said, heaven, tanaw sa mga langit, heaven and earth, okay, will pass away, okay, but His words will never pass away. So kung ang anak sa Ginoo tungod kay nabuhi sa human spirit, kay naghimo siya og decision by simply believing on what Christ have done on the cross, pagkabuhi sa iyang human spirit, dili po na siya nagpasabot nga mahimo siya dayong mature. It's the same with physical growth. Kita tong bata pa ta, tong baby pa ta, dili man nato mahinumduman kung unsa atong gibuhat. Pero ang gihimo sa ato ang ginikanan, gifeed ta niya og gatas. And then eventually nagkaon na ta og kanon, and then vegetables, and then fruits, and then introduce na sa ato ang meat. And then somehow eventually we grew in our physical stature. But you have to realize also na ang spiritual birth, naghahatag po na siya og kanibang illustration nga kung paunsa kita nag-grow sa physical aspect, mausab ang kining spiritual aspect. That's why sa ato ang kinabuhi, the moment we become a believer, pag nabuhi ang human spirit, balik sa ako ang kamot, we are now alive in the body, of course, kay buhi pa man ta, nagaginhawa ta. We have the soul, and we have the human spirit. And this human spirit actually, when the body dies, pag namatay ang body, ang spirit mo ang mubalik sa Ginoo, kadi niya ang kalag. Kadi niya ang soul. So this is the human spirit, this is now the soul, this is now the body. Pag namatay ang body, ang spirit goes back to the Lord. You have to realize and understand nga ang gusto gid sa kaaway sa Ginoo, kaaway ni Jesus Christ, si Satan, nga ang tao dili mabuhi sa human spirit. You know why? The moment mamatay manggod ang physical aspect sa tao, pagka wala na buhi ang human spirit, i-incarcerate ang iyahang kalag dito sa place of torment. Kay wala man nabuhi ang human spirit. That's why, let me throw this verse to you. You go to Titus, chapter 3. Titus, chapter 3, verse 5. The moment we made that decision, mao ni ang connect dito sa giingon ni Jesus Christ kay Nicodemus, unless a man is born of water and of the Spirit. And today, ang solusyon ra gyud nga mabuhi ang human spirit is that we just believe about what Christ have done on the cross, kay gitapos na niya ang tanan. Walay kinahanglan nga idungag dito tungod kay kung dungagan pa na ang gibuhat ni Jesus Christ, dili na siya grasya, dili na siya regalo. Okay? So, Titus chapter 3 verse 5. Not by works
of righteousness, which we have done. But according to His mercy, He saved us. And then the moment we make that decision, through the washing of regeneration. And you see the word, regeneration? Mabuhi pag-usab ang human spirit, and of the renewing of the Holy Spirit in us. So the moment we made that decision, boom, mabuhi ang human spirit. After nga mabuhi ang human spirit, ang kanindot pag yun, tagaan ta og testimony or tagaan ta og silyo sa atong amahan sa ihang plano, ihatag niya ang Holy Spirit in us na maong magpuyo sa ato ang human spirit. That's why pagkabuhi sa human spirit, puyan karon sa Holy Spirit. You go to Romans chapter 8 verse 16. Tanaw natin sa ingon ni Paul. Romans chapter 8 verse 16. Ingon ni Pablo, the Spirit, this is actually the Holy Spirit. Unsang inyuhang rendition? Unsang transliteration ninyo? New King James? NIV? NASV? B. Na-notice ninyo, ang first nga spirit is capital S. That's the Holy Spirit. The Spirit, that's actually the Holy Spirit, Himself bears witness with our spirit. Ang our spirit din sa inyuhang text is small letter. Alright, that's actually our human spirit. So ang atong human spirit, nag-bear witness din ang Holy Spirit in us that we are children of God. Children there is actually from the Greek word teknon. Nagpasabot na siya nga kita anak sa Ginoo. Pwede nga anak sa Ginoo pero suwael. Pwede anak sa Ginoo pero bisyoso. Pwede anak sa Ginoo pero prodigal. Pwede anak sa Ginoo pero daghan kayo og kinibang gikabisihan sa kalibutan. Pero naay anak sa Ginoo nga seryoso sa pagtubo sa kaalam ug kahibalo. That's why the moment we become a believer, pag nabuhi na human spirit, at doon sa nato ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Kasi issue ni siya na kinahanglan sabton sa tao nga kung dili nato masabtan ni siya. Okay? 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ingon ni Paul, the natural man, who is that natural man? Nabuhi lang siya sa physical o iyang soul life, pero wala siya spirit. Okay? The natural man, meaning he is alive in his physical aspect, he is alive in his soul, does not receive the things of the Spirit of God. You know why? Because the spiritual things of God is for that person foolishness to him, nor can he know them. Meaning, nor can he understand the spiritual things of God. Because the spiritual things of God is spiritually valuable. That's why, kung wala na buhi ang human spirit sa tao, wala ni siya'y pulos, wala ni important sa iyang mapaminawan, ang mga next nga mga discussions. Sa ato ang pagtigom, sa ato ang pagtuon, ato na siyang gina-discuss ang regarding sa angelic conflict, na somehow, pagka nabuhi ang imong human spirit, masabtan nimo ang mga spiritual things kay i-reveal man sa Holy Spirit in us, kung unsa ang the abundance that we get from the Word. So, mo quick break sa ta, kay tawagon ako itong naa dito, kay musulod ko sa ako ang lesson. Very, very imperative that you made that decision kasi ang isunod na ako nga lesson, somehow, part ni siya sa ato ang pag-grow in our understanding of the Word of God. Unless na i-question. Question, so far. CJ, question. Good? Kasi importante gyud nga walay pugsanay sa ato ang tanan, dili kinahanglan dili kinahanglan nga i-coerce tungod kay ang atog yung sabton nga ang desire gyud sa Ginoo nga luwason ang tanan. Oh, by the way, okay na may. Dali na mo. Before nato sila, habang ginapaabot nato sila, you go to 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 Timothy chapter 2 verse 4. O atras sa verse 3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Kaya naman, verse 4, ang iyaging desire, who desires all men to be saved
and come to the knowledge of the truth. Ang concern lang kay ang tao na siya iyahang freedom. Iyahabang kaunon ang tree of life by way of believing about what Christ have done on the cross, or i-reject niya ang tree of life na gina-offer sa Ginoo in his or her timeline today. Basta ang importante nga, ang desire gid sa Ginoo is iyahag yung unta luwason ang tanan. Pero dili man niya pwede buhaton nga mag-apil siya sa freedom sa tawo. Munang pasagdan gid niya ang tawo sa iyahang paghimo og desisyon. But the moment a person believes, kay naghimo siya og positive na desisyon, pagtuo, boom, mao tong ingon nga mabuhi ang iyang human spirit. Musagot siya sa dili, padulong siya sa mga langit. Bisan pag nagbisyo siya, yes. He or she will go to the heavenlies kay nabuhi ang iyang human spirit. Dili sukbanan ang iyahang binuhatan aron nga moadto siya sa mga langit. Ang sukdanan lang is mabuhi kinahanglan ng iyang human spirit. Alright? That's why ang ingon dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, the moment a person dies, his spirit goes back to the Lord. Alright? We're good, dali na mo. Busy pa sila. Alright. So, mudiretso ta sa ato ang ikaduha na topic. Importante ni siya nga masabtan nato kung unsa ang composition sa tao. Tungod kay last week, ato lang sang i-recall, atong gidiscuss ang mga counterfeit offer ni Satan. Ang amo ang lesson last Thursday nga naay gi-offer si Satan nga counterfeit aron nga ang believer ug unbeliever mahimo nga mag-stout. Pag believer, mahimo nga ma-stagnate ang iyang growth. So naa siya i-offer. Naa siya counterfeit na ministers. He has this counterfeit gospel message. Naa siya counterfeit na doctrines. Naa siya counterfeit na system of entertainment. Naa siya counterfeit na spirituality na majority in Christendom today. Pagka kuno magkanta ka, praise and worship, tapos nagahilak ka, somehow branding siya as spirituality. No, it's not. Ang issue is technical understanding of the words. Kay nagtuon siya. And that's actually, spirituality comes from the abundance of the mind of Jesus Christ, because God is a spirit, and he who worship God should worship in spirit and in truth. That's why na siya counterfeit na spirituality, na siya counterfeit na righteousness, na siya counterfeit na powers and dynamics, na siya counterfeit na tongues. Daghan og kaning mga exercise karon sa churches nga nagahimo og tongues na ingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 14 verse 21 and 22. Tongues is actually for the unbelievers. Pero interestingly, na-counterfeit nga ginahimo karon ang Christendom nga gina-practice ang speaking in tongues. Pag dili nato masabtan ang technical description about practicing about it, pwede gyud kay nato ma-embrace ang counterfeit. Napud siya counterfeit na system of gods. Napud siya counterfeit na communion table. That's why important na sa ato ang pagtubo, especially for those who are hungry and thirsty of the word, kinahanglan nato sayron nga naatay responsibility ani. Ang atong responsibility is that we sit down and study, we sit down and listen. Kay ingon ni Pablo, ang pagtulunan, faith there is actually I believe that's Romans chapter 10 verse 17. Faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Pag ingon niya nga faith, dili to siya faith nga pagtuo mira. Kundili, that's doctrine. Doctrine comes from hearing, and hearing by the word of God. So ang ato aging rule aning ato ang responsibility is we sit down and study the word, being taught by a prepared teacher. So mas spot on man na ninyo siya or ma-discern man na ninyo siya kung ang nagatudlo ba prepared siya sa iyahang ihatag na pag-guide sa inyo while you are sitting and listening to the word. So, to start with, pangayo na to ang kaalam sa Ginoo, magduko sa atong mga ulo. I will be discussing a very paramount understanding or important
important topic regarding our existence. Kinahanglan nato masabdan sa ato ang kailaluman or sa kaibuturan sa ato ang huna-huna. So pangayo nato ang kaalam sa Ginoo. Let's bow down first our heads and pangayo nato ang pagpanguna sa balaan nga Espiritu sa iyang pagpanudlo sa ato ang kinabuhi. Let's pray. Father God, as we come to the throne of grace, we would like to thank you for the grace of life that you had bestowed to each and every one of us as we make the decision and somehow sit and open our hearing faculties. Ang imuhang mga pulong nagaingon that now no one can hide from you because everything lays bare before your sight. Nagpasalamat kami, Amahan, because we are serving a God who is omniscient. And usa sa mga pagtulunan nga amo yung always ginagunitan that indeed your words, it's alive, it's powerful, sharper than any two-edged sword. It pierces even to the dividing asunder of the soul and the spirit, of the joints and the marrows, and it's a critic of the mind and knows the intent of our spiritual heart. That's why sa among paglingkod, among hinunon, o ikaw gid nahibalo, Amahan, o kinsa sa amo ang tunga karong nabuhi sa human spirit. And because Paul had said na ang spiritual things can only be discerned by those people who are alive in the human spirit, and because of the testament that the Holy Spirit that is in us is our teacher, ang ihag yung gamiton is ang mga pulong nga among mapaminawan karon nga sa amo ang pagtuon, among masabtan, Amahan, ang kini nga mga precepts or mga principles, just what Isaiah had said. Ang ihang ingon in Isaiah 28 verse 10 na ang pulong sa Ginoo comes from principles after principles after principles, precepts after precepts after precepts, line after line after line, verse here, a verse there, a little there, a little here, meaning a little of our time kagahapon, a little time of our time today, mao na nga mapanday ang huna-huna ni Ginoong Jesus sa among alimpatakan. Allow us again to be fed as we continue to study your words. Among gibalik diha kanimo ang tanan, pagpasalamat, pasidungog, in Christ's name we pray. Amen. You go first to Colossians chapter 2 because tonight akong i-discuss ang the immaterial part of our soul. Immaterial part of our soul na kinahanglan nato siya i-develop. Natay responsibility ani nga sa ato ang existence, kita gyud ang mohatag og husay. Colossians chapter 2, sundan lang ko ninyo, mag-start ko sa verse 1. Hangtod sa verse 5. For I want you to know, ingon ni Pablo, I want you to know what a great conflict I have for you and those in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh. Verse 2, that their hearts, okay, pag ingon nga hearts, that's actually from the Greek text cardia. Atong tun-an na siya later kung unsa ang composition sa ato ang innermost part, sa ato ang soul. So balik sa, before ta mag-proceed, every time you see this word hearts, dili to siyang heart nga dinhi ha. That's actually cardia. The part sa ato ang right lobe, sa ato ang brains, ang nagasugo sa ato ang motor system to make actions. Halimbawa, pag ang ako ang ingon ako nga right hand, itaas. Okay? Ang nagasugo actually sa ako ang right hand nga musaka siya is ako ang right lobe. And that's actually the wisdom compartment nga mao ang nagatudlo sa ako ang motor system, sa ako ang cognitive responses to respond sa mga situation kung unsa ang ginadictate sa right lobe. So the heart there is actually ang right part or right lobe sa ato ang brains, so that their hearts may be encouraged, being knit together in love. And love there actually speaks about agape. Agape love means impersonal love, that's respect. Virtue love, meaning character. And then unconditional love, it speaks also about sa respect sa atong isig kaingon. So pag ingon niya nga that their hearts may be encouraged, being knit together in love, nagpasabot na siya sa pattern of our understanding about the mind of God. So dili na siya pattern of emotions ha. Balikon sa nato, importante na siya nga kinahanglan ninyo na siya i-consider. So being knit together in the pattern of the thinking of God, impersonal, virtue, and unconditional love.
and attaining to all riches of the full assurance of understanding. This is actually insights. Pag naa kay abundance of the mind of Christ, kay naa kay gitun-an kagahapon, tong niaging semana, tong niaging bulan, you will always have the poise. You will always have that position, grounding from the truth in the knowledge of the mind of Jesus Christ. Okay? Full assurance of understanding to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ. Verse 3, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So, ang spiritual undertakings nga ato ang gitun-an karon kagahapon tong mga niagi nga mga panahon, and then future, kung may matun-an ta mo na siyang ingon ni Pablo, we have the riches. Of course, the treasures of wisdom and the knowledge that comes from the Lord. Verse 4, now this I say, lest anyone should deceive you with persuasive words. Kanang giingon niya, para nga dili ta mahook sa mga counterfeit nga atong gitun-an last week. Kaya wala ta nagtuon, wow, mahimog yun tang biktima sa kung unsa man ang scheme sa kaaway. So diha lang sa tataman sa verse 4. Now, sa atong board gusto na ko ni siya i-drawing para at least na amoy understanding kung unsa ang immaterial part of our soul nga kinahanglan nato i-consider that somehow sa ato ang pagtubo. So this is the immaterial part of our soul. We have the conscious or consciousness. Consciousness meaning nagmata ka. Aware ka sa imuhang palibot. CJ, pakitap mo nga si Ice. Pakitap mo si Ice. Ice, na-feel ni mo? It's because consciously aware siya. So that's actually consciousness. Awareness of our surroundings. Ang patay sa lawas, dili na niya mano ang unsang nasa iyang palibot. Okay? So we have this consciousness. And also we have this what we call subconscious. Ang subconscious is actually kung asa nato deposit ang ato ang ideas, ang ato ang feelings. Ang subconscious is actually the reservoir sa kung unsang ato ang ideology, unsa ato ang philosophy, unsang ato ang character itself. So diha na siya na store sa ato ang subconscious mind. And then after sa subconscious mind, we have the conscience. Ang conscience is actually our standard norms or behavior. So diha na store sa ato ang conscience. And part of which also is ang ato ang mentality. Question, musugot ba mo nga gikan ta sa unggoy? Kinaamang giuban nga nag-ingon gyud nga tungod kay nagtuo nga na evolution ang iyahang yung hunahuna nga kita as human beings dito tagikan sa mga monkeys. Pero ako dili ko mo sugot oy. Okay. Bahala mo diha. Alright, so naay mentality. And then we have this what we call volition. Pila na? 5. We have this consciousness, we have this subconscious, we have conscience, we have this mentality, we have this volition. Now, you have to realize and understand na pag-ingon ni Pablo, go back sa verse 2. That their hearts may be encouraged. And heart there is actually our right lobe. Now, may will always understand na sa panahon nga ang believer na himo siyang magtotoo, mao ni siya actually ang dapat natong isipon. Pag ingon na volition, choices or freedom of choice, pwede ka mag-negative, pwede pug ka mag-positive. Now, granting, kaya ato man gina-reconcile ang heart, granting that you became a positive believer, meaning to say, you are hungry and thirsty of the Word.
ginapangita nimo nga every time nga naay i-cascade nga oy natay Bible study every Thursday or natay Bible study every Sunday or natay Bible study every Saturday. Kung positive ka, atong isipon that you have actually a responsibility. Ang imuhang responsibilidad is constant kang nga magkaon ug mag-inom. It's like your physical existence. You try to consider God. Nagakaon ba tag pamahaw? Kaon ba tag paniud to? Kaon ba tag panihapon? Napag snacks in between, tama? At you have to realize also na ang spiritual life kinahanglan sab siya mutubo. That's why unta sayro nato nga muside ta sa positive aspect. Tungod kay ang responsibility sa usa ka Kristohanon is that constant siya nga mo receive, constant reception, metabolization, and then application. Ato lang gamayon kay napa ko isumpay diha unya. So constant reception, you have to realize and understand isinganing nahitabo. The moment we become a believer, nabuhi ang ato ang Wi-Fi. I term this as a Wi-Fi. This is now the divine receptor organ. Mao ni siya ang human spirit. In which case, dito sa Romans chapter 8 verse 16 kaganina, God, the Holy Spirit, is bearing witness in our human spirit that we are children of God. So tungod kay nabuhi ang human spirit, ang Holy Spirit naa dinhi sa ato ang human spirit para masabtan nato ang process, para ma-develop ang katong heart. Na siya'y process. In the middle sa human spirit, gitawag nato nga processor. Ang processor is that ikaw ang maghimo og paghuna-huna. Nag-rotate na siya clockwise para sa makita lang nato ang iyahang technical description. So the moment nga positive ang usa ka believer, ang Holy Spirit nagapaabot ra na siya sa imuhang decision. Are you going to sit down and listen or are you going to be entertained sa kinabuhi, sa kalibutan, sa gawas? You have to realize and understand that the God of this world, in 2 Corinthians chapter 4 verse 4 and Ephesians chapter 2 verse 2, unahon sa natong Ephesians chapter 2 verse 2, the prince of the air, who is Satan, is actually distorting the frequency. Ang ihang i-provide gid permi sa atoa is entertainment. Pwede sila mag-develop of games, pwede siya mo develop of anything nga mo distort ang sa imuhang hunahuna nga dili ta kalingkod sa pulong sa Ginoo para magtuon. But all this time after nga nabuhi ang ato ang human spirit, ang Holy Spirit somehow nagaka-quench siya or nagagrieve siya or somehow tungod kay dili nato siya ginahatagan og pagtagad, always siya nagakasubo. He is always sad tungod kay you have to realize and understand ang maka-please ra biya sa Ginoo no is Him. The one that pleases Him is Him. The one that pleases God is God. And you have to realize and understand that Jesus Christ is the Word. And also God. That's why ang Holy Spirit that's in our human spirit nagapaabot din siya kanus sa kamukaon. Distingi God og kanang fasting, ayaw kaon og usa ka semana. Ayaw inom og tubig sa kasimana. Mo-crave gid ang imuhang lawas ba? Kasuway na mo one time nga kana bang nalipasan ka gutom tapos kita kag kanon og sudan, lami ug kayog, limtan pang pag-ampo kay kita sa pagkaon diretso hab-hab. Somehow atong sabton na tinuod nabuhi ang ato ang human spirit pero kung wala nato nasabtan nga kinahanglan day ta mo side positively to constantly receive the word of God, dili ma-fulfill ang giingon nga kay naay another reservoir din he. This is actually our heart kung asa nato i-store ang mga precepts, ang mga principles that coming from the word. Na somehow connected sa ato ang body. Pero ang gusto gid sa kaaway ni Satan, igunta niya sa ato ang emotions. Alright? So, ang emotions, connected sa ato ang body, this is now the body, this is now the soul, this is now the human spirit, nga sa ato ang soul, na siya'y processor, nga i-process niya
ang ginapaminawan para ma-develop ang kining heart. Now, we will always understand and realize na sa pag-convert sa pulong sa Ginoo, nagkinahanglan ta og pastor teacher or teacher. You go to Ephesians. At sa istrihan kadali. Ephesians chapter 4. Guys, saan ninyo kadali ang Colossians? Ephesians chapter 4 verse 11. And God Himself gave some apostles. Kaning apostles, nahuman na siya nga gift. And some evangelists. I don't know. Prophets pa di ay. He gave some apostles. He gave some prophets. Ang kining apostles of prophets, nahuman na ni siya nga gift ha, tungod kay nangamatay na ni sila. Kung naaman mo'y madunggan nga nag-claim nga siya apostle sa Ginoo, baka kana siya. Di na kinahanglan og office sa apostles kay katong brandingan lang nga apostles, mo to sila ang nakakita kay Jesus Christ in His human form. So everybody or everyone nga nakakita kay Jesus Christ in His time, nangamatay na to sila tanan. That's why kung naay mo profess karon nga ako si Apostolos Clark Zoico, baka kana siya. Alright? And then moingon siya, ako si Propeta Clark Zoico. Kung moingon siya nga propeta siya, wala na kinahanglan i-prophesy kay nahuman na ang scriptures from Genesis to Revelation. So kung naamoy ma-encounter nga tao nga mukling nga siya prophet from the Lord, it's actually Haushaw. Is a counterfeit. Klaro ha? And then next gift, evangelists. Okay, present pa na siya karon nga gift. Some pastors and teachers. And my gift is actually a teacher. Unsa ang point ni Paul? You go to verse 11. Ang point is, i-identify nimo kung kinsa ang pastor, kinsa ang teacher, unya the entire time nga mutudlo ang tawo, dili siya mutudlo sa iyang opinion. Klarohon nato ni ha. Kasi dili ma-convert to heart kasi kani mga bilog-bilog, these are actually the precepts, the concepts. Dili mabutangan na siya og mga bilog-bilog kung atong ginapaminawan ang testimony sa pastor. Kasi nabi mga pastor karon na magtutudlo, indog siya kuha siya sa mic. Nagduha ka oras na lang iyag yung giistoryahan yun is kay ang iyang kaagi. Grasya sa Ginoo, mauni ko tong Lunes, mauni gibuhat sa Ginoo, tanan nga iyang testimony iyang. No, it's not about it. Dili nato istoryahan ang iyang kinabuhi. Ang ihag yung tun-an, ang magtutudlo, mas pat-on man na ninyo siya kung nag-prepare siya, kung gihatagan niya og dakong bili, dakong value ang pulong sa Ginoo. You know why? Kay mobalik ka sa verse 12. Objective, for the equipment of the saints, for the work of ministry, for the edification of the body of Christ. Verse 13, till we all come to the unity of the faith. Faith here is dili pagtuo, kundi pagtulunan. Doctrinal stand. That's pistis in the Greek. Alright? So, till we all come to the unity of our pagtulunan, our doctrinal stand, and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So, balik sa board. Ang atong pangitaon, when we are positive sa ato ang pagbuot in our volition, pangitaon nato ang pastor-teacher or teacher na nag-prepare sa pulong sa Ginoo para i-feed ang ato ang human spirit nga somehow ang buhaton sa Holy Spirit, the moment you are listening to the word that being taught, ang iyang buhaton ra gyud is kuhaon niya ang pulong sa Ginoo and then i-feed niya sa processor. So mo nang iyang i-process. This is actually the metabolization process. So ang iyang buhaton, the moment nga ang pastor teacher or ang teacher nagtuon, you have to realize and understand, kay hinumdum mo sa katuganing story ni Jesus Christ, or actually sa pagsulat ni John, sa John chapter 21. Katuganing story ni Jesus Christ kay Peter. Nag-resurrect na si Jesus Christ. When Jesus Christ resurrected, kabalo mo sa gihimo sa mga apostles, sa mga disciples, balik sila dito sa Galilee. Nakop sila og isda. Kung unsang ilahang dating ang kaugalion is balik sila dito as a fisherman, namingwit sila og isda and then nagsugba sila og isda. And then the moment nga nag-appear si Jesus Christ, to make the long story short, gi-confront ni Jesus Christ si Peter. Peter, sugba mo sila isda. Do you love me more than this? Ana si Peter, yes Lord. I know that, you know that I love you. Ang una day ingon ni Peter,
You feed my lamb. Kuhaan nato na siya og kanang description later. And then ikaduha na pod, pangutana na pod siya ni Jesus Christ. Peter, do you love me more than this? More than sa kining sinugba nga isda? Ingon ni Peter, yes Lord, you know that I love you. Ingon ni Jesus Christ sa iyaha, you shepherd my sheep. Imuhang pangunahan ang ako ang mga sheeps. And then the third time, nga sad kay si Peter kay katulo siya gipangutana ni Jesus Christ. Peter, do you really love me more than this? Ingon ni Peter, yes Lord, kabalo man jud ka. Gagihigugman ta ka. And then ingon ni Jesus Christ, you feed my sheep. Feed my lamb, shepherd my sheep, you feed my sheep. Unsa ang point? Nagpasabot to siya nga kinahanglan mag-prepare si Peter sa iyang kaugalingon to feed the sheep of the Lord. Kung kinsa man tong dadon sa Ginoo sa iyaha para i-provide ang spiritual information. Let's take that principle in our time today. Unsa ang point? You have to look for that pastor, teacher, or teacher who is prepared in the Word of God para i-feed ta sa ato ang existence. Kaya ang Christian life, this is actually an active participation. This is not actually entertainment. Daghan kay mga churches today nga nag-away-away sila tungod kay ang ilang banda dili maayo mag-play. Naglagot kay sa man imong sipra kagahapon pa di gini mo lang makuha. Nag-inaway na tungod kay simple lang instrument, dili ma-play og tarong, nag-away-away na. No. That's not about Christianity. Christianity is sitting down and listening to the word and somehow being equipped. Kaya mao man ang ingon ni Paul. So that you become equipped. Wag na siya nga to ang objective. So the Holy Spirit is just actually waiting for the words kay tudlo sa pastor teacher nga sa panahon nga musulod siya sa imong human spirit kay positive ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang trabaho sa Holy Spirit, John chapter 16 verse 13, 1 John chapter 2 verse 27. Tanawon sa daw nato na. 1 John chapter 2 verse 27. Ang iyang trabaho is actually but the anointing here is actually the working ministry of the Holy Spirit who is our teacher. Okay? The moment nga, balik sa board, the moment nga positive ta, and then somehow natay time sa paglingkod o pagpaminaw, kay ingon ni Pablo, ang pagtulunan mag-uumpisa sa inyong pagpaminaw. Kung nagapaminaw ta, ang pulong sa Ginoo ginatudlo sa pastor teacher or kinsa man ang naay communication gift, every time nga imong ginapaminawan, trabaho sa Holy Spirit ang pag-feed sa processor. Ang imong responsibility is to process. Ato na siyang tanawon later ang kanang pag-process. But tanawon sa nato ang work sa Holy Spirit. The anointing which you have received from Him abides in you. Question, kano sa nato siya nadawatan? When we believe about what Christ have done. So mo to atong nadawat sa iyaha, ang Holy Spirit. And you do not need that anyone teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him. So, ang Holy Spirit whom we receive after we believe about what Christ have done, siya gid actually ang ato ang authority. Siya ang ato ang teacher. Siya ang mag-provide sa processor. Kaya sa panahon nga ato na siya ginapaminawan, okay, ang ato agyong responsibility is to cook, atong lutuon. Kung imo ba na siyang tuuhan or dili. That's why importante gihapon ang role aning volition sa atong soul. Alright? You go to John chapter 16. John chapter 16 verse 13. However, are you there? So naa siya sa ato ang tunga karon. Actually naa siya sa ako ang sulod. Naa siya sa imong sulod. The Father is in you, Jesus Christ is in you, the Holy Spirit is in us. The moment we make that decision to believe about what Christ have done. Ang trabaho sa Holy Spirit, He is our teacher. However, when He, the Spirit of truth has come, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. Process of teaching. And He will tell you things to come.
So, ang Holy Spirit, nagapaabot na gina siya din sa atong human spirit. That's why this is the divine receptor organ nga gipuy-an sa Holy Spirit nga nagapaabot siya kung kanus amang ka maminaw. Kung dili ka maminaw, bisan pag mabuhi ng human spirit, wala gi content ang ato ang heart. Klaro? Karon kay nag-positive ka, sa panahon nga nagapaminaw ka, naay gitawag nga processor. Ang processor is composed na siya og dili sana ko ni siya hatagan og kaning valor time sa pagtuon, pero gusto lang ako nga ibutang ninyo kung if you are in a manner of writing, just put it down. Ang processor, this is actually composed of number 1, understanding the DICE method. So, maganda importante. Sulod sa processor, the immaterial part of your soul is the DICE method number 1. Saan man ang DICE? You have to realize and understand nga sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kinahanglan nimo og dispensations understanding. When you say dispensations, nagapasalamat jud ko nga naanamoy somehow a little background of what we call about dispensations. Meaning, tunan mo ang pulong sa Ginoo kung kani siya ba nga context na siya sa Gentiles, age of the Gentiles, age of the Jews, age of Christianity, and then ginapaabot na lang nato ang rapture of the church, and then rapture ang tawag, 7 years tribulation sa ilalom nga mabilin, 7 years awarding dito sa mga panganod, and then after 7 years, we will go down together with Jesus Christ, and then i-establish niya ang, millennial kingdom. So that's dispensations. Isogagics, kinahanglan nga i-process nimo siya in the process of kuhaon nimo ang plot, kuhaon nimo ang perspective. Daghan kayo mga magtutudlo karon nga kuhaon lang ang book, chapter ug verse, tapos butang na dahil doktrina. Point 1, point 2, point 3, no. You have to realize nga naay isogagic sa processor nga every time you approach the word, tanawon nimo ang text, ang subtext, tanawon nimo ang context, the entire narrative of the book. So tanawon nimo ang plot, tanawon nimo ang characters, tanawon nimo ang synchronicity, tanawon nimo ang symbolism. Daghang jud ka i-consider. Tanawon nimo ang theme. Tanawon nimo ang conflict. So that's isogagics. And then you classify. I-classify nimo siya kung naga-istorya siya og salvation. Unsa man ni siya? Phase 1 salvation, positional. Phase 2 nga salvation, meaning the power of sin. Kinahanglan ka ma-save sa power of sin kay naamang gigoy nagpuyo nga sala sa ato ang lawas. And then i-classify nimo kung para ba na siya sa phase 3 nga salvation, meaning salvation from the presence of sin. So kinahanglan siya i-classify. And then exegete, meaning word for word study. Tanawon nimo siya sa iyahang context kung kano siya gisulat. So part na siya sa processor. And then tanawon nimo, after nga imo siyang gitanaw, you have to memorize vocabulary words. Eternity past, eternity future, consider ginani mo siya ang mga vocabulary words. That's why very, very tedious ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya gusto gid sa Ginoo nga mahimot ang technically understanding the words. So tanawon nimo ang mga vocabulary words. Butang nimo siya sa imong memory center. Okay. Kinahanglan mabutangan og mga principle sa imuhang memory. Ang imuhang, of course, memory. Parang kung pananglitan, nahimo na siyang hinog, mauna ni karon ang mga bilog-bilog, the precepts, the principles, principles after principles, precepts after precepts, so that when you have the abundance of it, unsang mahitabo, musaka ni siya dito sa imuhang conscious awareness. By the way, kini akong ginadrawing tawag ani parameters. Process ni siya pero split seconds siya mahitabo ha. Dili ni siya magdugay kung halimbawa nagapaminaw ka and then you believe it to be true. Boom. Pina-update na siya, musulod siya sa imong consciousness and then somehow musulod siya sa imong subconscious mind. This precepts after precepts, musulod siya sa imong subconscious mind, musulod siya sa imong conscience. Maislan na ang imuhang standard og norms. Kung nabuhi ka in abundance of Adam thinking, sa una-una ni Adan, kinahanglan siya maisla ni Christ thinking. Sa unsang pamaagi, consistent of reception, metabolization of the word.
para somehow mo connect siya dito sa imuhang conscious mind, abot siya sa imong subconscious mind, hangtod nga ang imuhang mentality is the mind of Jesus Christ. So that when you are confronted by your circumstance, ang tawag nato dinhi sa kaning reservoir, epinosis. Pag i-confront ka sa imong circumstance, kining imuhang body, okay, ang iyahang i-dispense ani is Sophia. When you say Sophia, this is actually skillful application of the word. Kaya naa kay epinosis from your heart, pag i-confront ka sa imong circumstance, kung nagatawag siya og patience, pag sa patience, that's actually Sophia. Skillful application of the wisdom of Jesus Christ. So again, this is now the composition of our soul, okay, nga ang gusto gid sa Ginoo i-protect ang imuhang kinabuhi from your emotional baggages. Ipagawas na to ang emotions, ha. Kaya ang gusto gid sa Ginoo nga somehow maproteksyonan ang imuhang disposition or dispatch sa pulong sa Ginoo. Now, aton sa nato ang Zechariah chapter 2. Kuha na ko na siya na principle. Although this was written para sa mga Israelites, pero gusto na ko kuhaon ang because Jesus Christ is the Word. Zechariah chapter 2, verse 5. Paragraph A. For I say, says the Lord, I will be a wall of fire all around her. So, kuha na ko na siyang wall of fire. Sa manang wall of fire? This is actually what I get. Principle ni siya na pagdaghan ta og kahibalo in our epinosis reservoir. Pag na-connect na siya dito sa ato ang conscious awareness down to our subconscious, in our conscience, into our mentality, mao ni siya karon ang mo create og wall of defense in our undertakings outside sa ato ang periphery. So kaning bilog-bilog, kung bitter ka, okay, ang tambal ra gid ana is pulong sa Ginoo. Kung depressed ka, ang tambal ra gid ana is the Word of God. So this bilog-bilog is actually the wall of fire. Nga mausap ang giingon ni Pablo sa Philippians. You go to Philippians chapter 4. Verse 7. Philippians chapter 4 verse 7. And the peace of God, right, comes from the Word of God. Ano sa ingon niya? Which surpasses all understanding, will what? Guard your hearts and mind. Yeah. That's the left lobe. This is your heart. This is your mind. Will guard. Okay? The peace of God will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ang mag-guard sa toa is kani mga bilog-bilog nga ato anang gi-embrace nga kamatuoran. Coming from the precepts, principles after principles, precepts after precepts. Okay lang? That's why naatay responsibility, wala tay laing buhaton kundili ang paglingkod pagtuon kay ang ato ang butangan kining ato ang reservoir sa ato ang epinosis knowledge. When you say epinosis, this is actually wisdom na siya pero wala pa na-apply, nagpaabot lang na siya nga kung i-confront sa atong circumstance, pag na-dispatch na, we get the Sophia. And then you go back to Colossians chapter 2. That their hearts may be encouraged. The right lobe, being knit together in love. Mahimo lang na siyang matahi kung naghatag ta og panahon sa paglingkod og pagtuon. Pero dili na siya matahi kung pananglitan buslot ang ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. That's why very very imperative ang katong ato abang gitun-an ang clean, no, reckon and yield. I-appeal nato ang thirstiness o hungriness. Ato ang responsibility, we need to be thirsty and hungry of the Word para nga mabuo ni siyang principle sa giingon din ni Pablo nga we'll be knitted together in love.
to attain the riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ, in whom are hidden all treasures of wisdom and knowledge. Kasi kung daghan na taog natun-an, adto sa verse 4, di ta mailad. Sa inyo niya din ha. So that I say, lest anyone should deceive you with persuasive words. Just be careful. Kay daghan kayo counterfeit. That's why katatong lesson last Thursday, tungod kay i-offer ni Satan ang iyang mga counterfeit pagkadaghan taog kahibalo. Di lang kay magarda sa atong kaugalingon nga emotions. Kung naaman tay hatred, kung naaman tay mental anguish, kung naaman tay ingon nga irritability, naaman tay bitterness, naaman tay negative issues, magarda. And also, magard ang ato ang huna-huna sa counter sa kaaway. Because again, i-connect nato ni siya tanan sa angelic conflict. Pagka makuha nimo ni siya nga principle this hour nga ato ang lesson, pag ato na ni siyang i-summarize, makuha na ninyo ang tanan. Kung nganong kinahanglan nga magtuon ta, ang ihagig daig gusto na being an elite force. We are a royal priest, we are royal ministers, we are royal ambassadors. May numduman ninyo? We are royal students, we are royal ambassadors, athlete. We are royal farmers. We are royal servants. We are royal soldiers. PMA SAPS. The moment we understand our grounds, mao ni ang mahitabo sa ato. And it's only by grace. To close this, you go to 2 Corinthians chapter 12. Chapter 12. Verse 7. Wala tayo ipasigarbo ani. And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. What are these revelation? This is the mystery doctrine nga sa ani ginatun-an nato. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Verse 8, concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Katong gihatag nga, katong nagasamok-samok nga demon. Ang intubag sa iya sa Ginoo, He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. The Word of God is alive and it's powerful. Natay obligation, ang ato ang obligation, you just listen to the Word being taught by a human teacher, pastor teacher, and then ikaw gid actually ang muusap ana. Ikaw gid ang mo process. Okay lang? Salamat kayo. Our time is up. Actually sobra na taog 5 minutes, but anyhow, salamat sa inyong focus. Salamat sa inyong concentration. Unless na question before ko mag-close. Question, Jane. You good? Kamu din nasa sulod. Question. Athlete. PMA, priests. We are royal priests. Ang M, ministers. Ang A, ambassadors. Tapos, ang S is student pa. Students sa. Tapos, athlete. Tapos, farmers. Tapos, students. Ano ka na? Na-mention ka na? Soldiers and servants. Yeah. PMA SAPS. Yeah, SS. Okay na ta? Sige. Ha? Yes. Sa Adams. Tanan nga nakuha nato, nasulod sa ato ang conscious awareness in our subconscious from the time we were born. Gusto nimo i-compute? The number of hours when you ka na himong believer ba? Tanan nga nakuha nato nga philosophy. Tanan nga nakuha nato nga superstitious beliefs. We have plenty of it. Wala natong baggage. Tanan nga nakuha nato ang giingon ni Lola. Tanan nga gikuha nato ang giingon ni Mama. Pag dili na siya muhaom sa pulong sa Ginoo, that's actually from the Adamic pattern of thinking. Old self. Yeah, our old self. Gusto niyo i-compute? Hindi, butang na lang nato. 25 years old ka karon.
Okay? Kung pananglitan 8 hours ka nagamata, so 8 hours times 365, that's 1,825 times 25 years of existence. You already have 45,625 of Adamic form of thinking from the time nga nahimo kang natawo sa physical nga aspect. Para to siya ma-erase kaning Adam kind of thinking, kinahanglan ka maglingkod sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay the only thing that can erase this, kung puno ka og mahibi. Kung puno ka og mahibi, mental anguish, daghan kag anger issues, daghan kag hatred, tanan lang pati ang hayop sipao na nimo kay grabe ang imuhang hatred. You have plenty of irritability. You have plenty of bitterness. You have plenty of envy. Tanan na siya that you get from your physical existence. Mao to siya ang Adam form of thinking. Mao ning kinahanglan ni erase. Pulihan na siya love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. And above all of these things, kinahanglan ang teachability. Alright? Pero AJ, nagkinahanglan gina siya paglingkod sa pulong sa Ginoo and humility in the word. Para nga ma-execute nato ang pagbutang sa garrison. Kasi pag kanana na siya garrison, wow, God is glorified. Remember the statement, please only please with God. And God who is the Word, Jesus Christ. Wala ni siya nagpasabot nga magikiro ang Ginoo nga nahimo ka dayang mature. Boom! Himuon ta kang mature. Boom! Mature ka na. No. It's a process kasi dili gusto sakyan sa Ginoo ang imuhang freedom. Pero the moment nga you get it, nga mao ni siya ang principle, imuha lang i-exercise ang positive volition. The moment you sit down and study, dili gid kalikayan nga kining reserboa, mabutangan na siya og pulong sa Ginoo. Okay? Padayon nato siya later, mag-pray sa ta and then we will have our dinner. Ampo sa ta, let's pray. Father God, salamat kayo sa opportunity that we can study your words. Salamat sa encouragement that we get from the writings of Paul. Ang ihag yung encouragement that we'll grow. And then, ang amuang tagsa katagipusoon, meaning our cardia, will be knitted together in love. That's actually the pattern of thinking of Jesus Christ, who is the Word, and in the Word and by the Word. So, salamat kay Ginoo that sa among existence, na ami responsibility, walay lain kundili ang pagpadayon sa pagkaon ug pag-inom sa pulong sa Dios. Aron nga mahimong ma-realize ang giingon ni Peter, we grow in grace and in the knowledge of our Savior, the Lord Jesus Christ. So, salamat kay Ginoo sa espirituhanong pagkaon, and even as we partake also this provision, we pray, Father, that you'll continue to sanctify the food, paghatag usab og dungag kusog kabakod sa among physical nga lawas. May continue to bless our conversation even sa among pagpadayon sa among activities tonight. In Christ's name we pray. Amen. Maayong gabi. So, AJ, ang katong Adam form of thinking, mga philosophy to siya nga nakuha nato sa katong naka-associate sa ato Kung kinsa man to siya. Indirectly somehow nahimo tang na-infect. Mao na nga actually i-google kay 1 Timothy, giingon mo gud siya ni Pablo. 1 Timothy chapter 1. Sa habang gina-serve ni nanay ang food, I help you si nanay ga. Help you si nanay, go. 1 Timothy chapter 1 verse 4. Nganong gi-address magina siya ni Paul kay Timothy? Nor give heed fables and endless genealogies. Okay? Which causes disputes rather than godly edification, which is in faith. Faith, there's again pagtulunan. So natin nakuha nga mga fables, mga endless genealogies. And sometimes gikan pa sa mga katigulangan. So extra careful kita kung anong ginadawat natin. Ang importante, dapat balik siya sa pulong sa Ginoo. Kaya maka-please lang gid sa iya ang pulong sa Dios. Alright? Sige.
May gabi sa tanan. Salamat kayo. Thank you, thank you. Amo lang i-off ang among broadcast. Oh. Hi, Prince. May gabi eh.